Samantala, sa bahagi naman ni Richard, naroon naman siya papunta sa isang gusali sa bahaging timog kanluran. Nag-check siya ng 245 caliber na baril. Kumpleto pa ang bala ng mga iyon. Tinignan niya rin ang dala niyang mahabang baril. May magazine na nakasaksak roon at meron pa siyang 2 reserba. Kinapa niya ang bulsa. May isang granada. At nasa likuran niya naman ang isang maliit na jungle knife at ang mahiwagang sandata na krus na nag-iiba ng anyo. Pinagawaan niya kasi iyon ng sariling lalagyanan na naka-strap sa likuran niya para palagi niya iyong dala. Habang naglalakad ay nagulat siya noong maramdamang may naglalakad rin sa kanyang likuran. Agad siyang nababaling roon at tinutukan ng baril ang lalaki. Sabi naman ng matangkad na lalaki na medyo may edad, hanggang balikat ang buhok at may bendang tela sa isang mata. "Uy, teka! Inaano ka ba? At mamamaril ka na agad-agad?" "Sino ka?" tanong pa ni Richard. Ikaw, sino ka?" tanong naman pabalik ng lalaki na patuloy sa paglalakad at nilampasan pa nga si Richard na tila ba hindi nito alintana na tinutukan na siya ng baril. "Ikaw ang maunang sumagot dahil ako ang unang nagtanong sa'yo." "Ako si Dilat. Ikaw ba si Richard, yung makakalaban ko?" "Oo, ako nga. Bakit hindi ka pa umatake agad?" "Nako, kayo talagang mga bata. Masyado niyong minamadali ang inyong kamatayan. Tsaka, besides, ako lang naman ang makakalaban mo sa buong magdamag, di ba? Bakit ka nagmamadali? Bilisan mo na lang maglakad. Magkwentuhan muna tayo roon bago tayo maglaban. May merienda rin akong dala rito at malamig na inumin. Pagsaluhan natin saglit bilang selebrasyon ng pamamaalam. Kung sino man sa atin ang mamamaalam sa mundong ito. Kaya bilisan mo na." "Naturingan kang officer ng Marine Corps Agents. Tapos ang bagal-bagal mo maglakad. Huwag ka mag-alala. Wala nang ibang kalaban sa paligid. Ako lang. Kaya maglakad ka na ng diretsyo at mabilis." Wika pa ng lalaking nagpakilalang si Dilat at kalmado lang na naglalakad. Walang yabang sa pagsasalita at napakabait. Kaya naman, nagmadaling maglakad si Richard para masabayan niya ito. "Siya nga pala, bakit kailangan mo lumaban para sa Black Triangle? Gaano ba kalaki ang ibinayad nila sa'yo para ibuwis mo ang buhay mo sa laban?" "Ang totoo niyan, Richard, walang bayad ang laban na ito. Tsaka, hindi rin nila ako tauhan. Nagbabayad lang ako ng utang na loob. Isa rin akong kagaya mo. Sundalo ako at handang mamatay para sa bayan. May sinalakay kaming mga rebelde noon. Hindi namin alam na mga aswang pala ang grupong iyon. Naubos ang mga kasama ko sa platoon. Pero, mabilis namang nakarating ang second platoon at ang reserve na reinforcement. Kaso, noong makita nilang dihado na talaga kami sa laban, ay nagdesisyon ang mga opisyal na umatras na lang at i-abandon ang mission. Hindi nila ako sinabihan at ako ang mag-isang naiwan sa gitna. Pagkalingon ko sa likuran ay wala na silang lahat. Kaya noong sabay-sabay akong daluhungin ng mga halimaw ay wala na akong lagilaban. Bumubulwak na noon ang dugo sa bunganga ko sa dami ng matitinding sugat na tinamo ko. Wala na rin akong bala. Pero hawak ko pa noon ang jungle knife at panakanak ako iwinawasiwas. Hanggang sa hindi ko na talaga kinaya. Hindi ko na maiangat ang braso ko noon sa sobrang pagod at panghihina. Noong akmang tutusukin na ako sa dibdib noong isang aswang, ay bigla iyong sinaway ng isang lalaking mistisuhin ang itsura. Si Damian yun. Inalok niya ako ng pangalawang buhay. Pero kapag kinailangan niya raw ako, ay kailangan kong pumunta. Pumayag ako sa kasunduang iyon. At least kahit papaano, hindi niya naman ako magiging tuta. Kinagat niya ang kanyang pulsuhan at pinainom sa akin ang kanyang sariling dugo. Sa kanya ako sinaksak sa dibdib at hinawakan ang puso ko.
Hindi ko alam kung anong ginawa niya roon. Basta sobrang sakit noon. Isipin mo na lang kung ooperahan ka gamit ang kamay, tapos ipapasok ang kamay sa katawan mo na walang anesthesia. Para akong ilaw noon na namamatay-matay. Yung tipong mahihimatay ako kaunti, tapos magigising na naman. May mga malalalim kasi ako sugat noon at may mga nasugatan na mahalagang parte ng internal organs ko. Pagkatapos noon ay nawalan na ako ng malay. Ay, hindi pala. Pakiramdam ko lang iyong nawalan ako ng malay. Pero sa realidad ay namatay talaga ako. Nabuhay ako muli dahil sa dugo ni Damian. Pero ayun nga lang, noong magising ako ay may nagbago sa akin. Mahabang pagkikwento pa ni Dilat habang naglalakad sila ni Richard. Sabi naman ni Richard, "Ano naman yung nagbago sa'yo? Naging aswang ka?" "Oo, na medyo hindi rin." "Ha? Ang gulo. Paano naging oo na hindi?" "Nagkaroon kasi ako ng iilang kapangyarihan ng mga aswang, pero tao pa rin naman ako. Hindi ko kayang kumain ng laman loob ng tao o kahit dugo. Normal na pagkain ang kinakain ko, kanin at ulam. Hindi ako kumakain ng hilaw. Pero ito naman ang isang tanda na may kakaiba sa akin." Wika pa ni Dilat, sabay inalis ang nakataling tela sa kanyang isang mata. Doon na nakita ni Richard na iyong mismong eye socket ay walang talukap, kaya palagi iyong dilat. Tapos yung eyeball ay hindi eyeball ng tao. Para lang iyong bilog na marmol na kulay puti na may guhit na itim. Tapos gumagalaw-galaw. Noong bahagya na iyong iikot ay agad nang tinakpan ni Dilat. "So, yun ang dahilan kaya ka tinawag na Dilat?" "Oo, tama ka. Tsaka, huwag kang masabik na makita ang mismong harapan ng mata na iyon. Dahil ipapakita ko rin iyon sa iyo mamaya kapag naglalaban na tayo. Ipapakita noon sa iyo ang pinakakinakatakutan mong bangungot. Kahit ang mga aswang ay hindi pumapayag na naroon ako sa opisina ni Damian na wala itong takip. Dahil lahat ng makakakita noon ay siguradong mababaliw kung medyo mababa ang dungan o iyong personal mong tapang. Maging si Damian ay hindi sigurado kung kakayanin niya makipagtitigan sa mata kong ito. Hindi niya rin maipaliwanag kung paano ako nagkaroon nito. Ang inaasahan niya lang raw ay kapag nabuhay ako ay magiging isa akong pangkaraniwang aswang. Pero hindi naman nangyari. Bagkus ibang uri ng kapangyarihan ang lumabas sa akin. Ano, sa tingin mo makakauwi ka ba ng Santa Barbara pagkatapos ng laban natin ngayon?" Hindi kaagad nakasagot si Richard dahil kakaiba nga ang kapangyarihan ng lalaking iyon at wala pa siyang nakikitang kalaban na ganito kakalmado at kabait kausap. Sabi niya naman, "Kung sa tingin mo ay kaya mo naman palang kalabanin ang mga aswang pati na si Damian, bakit hindi ka pa tumiwalag sa kanila? Takot ka bang mamatay?" "Hindi ganun, bata. Wala kang ideya kung ilang taon na ako. Baka nga mas matanda pa ako sa lolo mo. Kung hindi ako nagkakamali, nasa malapit-lapit na ako sa 90. Magmula noong bigyan ako ng panibagong buhay ni Damian, ay tumigil na ang pagtanda ko. Nanatili ang itsura ko sa ganito, pati na pangangatawan. Hindi ako takot mamatay dahil wala rin naman akong pamilya. Pinatay sila ng mga magnanakaw na pumasok sa bahay namin. Pinagsamantalahan ng aking asawa at anak na dalaga. Pinatay rin nila ang bunso kong anak na lalaki. Kaya wala nang natira sa akin. Kaso, ang problema, nakahanap ako ng bagong pamilya. Bali, isang pamayanan na ako mismo ang nagtayo. Sila ang mga taong nagsilikas mula sa iba't ibang lugar dahil sa pag-atake ng mga aswang. Itinuring na akong tiyuhin ng mga bata roon. Binibigyan ko sila ng pera para sa kanilang pangangailangan. At pinoprotektahan ko rin sila laban sa lahat ng aswang na napapadpad roon. Nalaman iyon ni Damian at sinabing lilipulin iyon kapag hindi ako tumupad sa usapan namin. Nalalaban ako para sa kanya kapag kinailangan niya. Kaya kailangan kitang tapusin. Huwag kang mag-alala.
malaya kang tapusin rin ako. Kahit alin doon ay panalo pa rin naman ako. Makakapagpahinga na ako at makakawala na ang leeg ko sa tanikala ni Damian. Sabi naman ni Richard. So, kailangan talaga natin maglaban hanggang sa kamatayan? Oo, ganun na nga bata. Huwag ka magdadalawang isip na paslangin ako ha. Dahil isa yung karangalan sa akin na isang magiting na sundalo kagaya mo ang tatapos ng buhay ko. Kaysa naman ang mga mababaho at dugyot na mga aswang ang pumatay sa akin. Pero bago natin isipin ang laban, kumain muna tayo. Wika pa ni Dilat, sabay umupo sa may gilid noong gusali kung saan may mga damong maninipis. Nakatayo lang si Richard sa tapat niya. Maupo ka bata! Mukha ba ako may hawak na sandata? Ayun lang ang sandata ko, isang pirasong baril at itak. Kung gusto mo, ikaw pa ang humawak niyan kung diskumpiyado ka. Maupo ka na para makapagpahinga ka rin muna bago ang laban. Mabait na pagkakasabi pa ni Dilat na tila isang kaibigan kung magsalita. Napilitan na tuloy si Richard na umupo. Inilagay niya na rin sa likuran niya ang baril dahil nasa gilid niya rin naman ang baril at itak ni Dilat. Dumukot si Dilat sa kanyang bag tapos inihagis kay Richard ang isang coke na inkan. Nagulat pa si Richard sa pag-aakalang granada iyon dahil sobrang lami. Easy ka lang bata! Coke lang yan! Nagiyelo yan kanina nung kinuha ko sa freezer. Tamang-tama, tunaw na ang yelo niyan ngayon. Mas masarap na yan inumin. Check mong mabuti ha, baka may lason. Tumatawang wika pa ni Dilat. Kunot naman ang noo ni Richard na hinayaan ng ang lalaki na magsalita. Tapos naglabas iyon ng dalawang makakapal na sandwich na nakabalot pa sa wax paper. Inilatag iyon ni Dilat at parehong binuksan. Oh, ayan. Malinis yan ha. Ako mismo ang gumawa niyan kanina. Pahiram ng kutsilyo mo. Hatiin natin pareho para sigurado kang lahat ng kinainan mo ay kinainan ko rin. Sa ganoong paraan, makakasiguro kang walang lason. Sabi naman ni Richard. Oo na, naniniwala na ako sa iyo na hindi mo ako lalasunin. Wika niya, sabay dinampot ang isang sandwich at diretsong kumagat. Nagsimula na rin kumain si Dilat, tapos nagbukas rin ng isang coke in can para sa kanya. Noong buksan ni Richard ang coke niya ay umapaw pa iyon at tumapon dahil malamang naalog sa paglalakad ni Dilat kaya malakas ang bubbles. Oh, ano? Sigurado ka nang hindi kita lalasunin? Tanong pa ni Dilat. Oo, salamat nga pala rito. Ngayon lang ako nakakita ng kalaban na nagpakain muna bago lumaban. Abay oo naman. Hindi naman kasi ako masamang tao kagaya ng mga miyembro ng Black Triangle. Hindi nga ako sumasang-ayon sa pinagagawa nila. At naikwento ko na sa iyo kung bakit kailangan ko itong gawin. May mga utang talaga na kailangan bayaran para maging balanse ang timbangan. Kahit buhay pa ang kapalit. Kaya sige na, manahimik na muna tayo at enjoyin ang masarap na hapunan. Wika noon at kumindat pa kay Richard saka tumingin sa malayo habang patuloy nang umunguya. Natuwa si Richard dahil kahit papaano, ngayon lang siya nakaharap ng isang kalaban na walang pagmumurahan, walang banta at walang masasakit na salita. Chill lang, parang magkaibigan lang nahaharap sa isang tournament. Pero kahit pa napakabait ng lalaki, ay ramdam niyang may tinataglay itong mataas na antas ng itim na kapangyarihan. Maya-maya pa ay tumayo si Dilat. Saglit lang ha, tawag lang ng kalikasan. Kailangan pagbigyan eh. Pahiram muna ako ng itak ko, baka makagat ako ng ahas dito. Wika noon. Inihagis naman ni Richard ang itak ng lalaki papalapit roon. Tapos naglakad na iyon papalayo. Diretso na rin tinuga ni Richard ang natirang coke sa latang hawak niya. Napadighay pa siya ng malakas dahil nabusog siya roon. Makalipas ang 10 minuto mahigit ay nakita niyang
Papabalik na si Dilat. Malawak ang ngiti. Ikaw, hindi ka magbabawas? May oras pa. Pahinga muna tayo ng kalahating oras bago tayo maglaban. Nag-isip-isip si Richard. Mukhang kailangan niya rin bawasan ang laman ng sikmura niya para hindi siya mabigatan kapag lumalaban na. Kaya tumayo na rin siya at hiniram ang itak ni Dilat dahil wala naman siyang dalang itak. Maiksing punyan lang ang meron siya. Dahan-dahan namang iniabot ni Dilat ang kanyang itak tapos nagsindi ng sigarilyo saka sumandal sa isang puno. Hindi makapaniwala si Richard sa nangyayari. Parang mas gusto niyang maging kaibigan si Dilat kaysa labanan ito. Napakakalmado ng lalaki at mukhang marami ng pinagdaan ng labanan. Kaya hindi ito basta-bastang kumikilos o umaatake. Kalmado lang din palagi. Pero alam niyang iyon ang delikado dahil nakatago ang taglay na bangis sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabaitan. Makalipas ang mahigit 10 minuto ay nakabalik na rin si Richard. Sumandal rin siya muna sa isang puno at dumukot ng 2 maliliit na sneakers sa bulsa. Inihagis niya ang isa kay Dilat na agad namang nasalo noon. Nice! May panghimagas! Hindi ako nakapagdala eh. Salamat rito bata ah. Wika pa noon at tinanguan lang ni Richard at nagsimula na rin buksan iyong sa kanya. Makalipas ang mahigit 30 minutos ay sabi ni Dilat, Ano? Simulan na natin? Sabi naman ni Richard, Oo, pwede na. Natunawan na ako at may sapat ng lakas dahil sa nainom na soft drinks. Sige, doon ka tumayo. Dito naman ako sa kabila para sapat ang distansya ng pagsasalubong natin. May the best man win bata. Walang samaan ng loob ha. Itinadhana tayo ng maglaban at mapatay ang isa. Kaya masaya ako kung ikaw ang makakapatay sa akin. Wika noon, sabay nakipag-shake hands kay Richard. Sabi naman ni Richard, Oo, ako rin. Isang karangalan kung mamamatay ako sa kamay mo. Nagtanguan na sila at naglakad papalayo sa isa't isa para pumwesto sa magkabilang dulo. Pagkarating sa malayo ay tumango si Dilat. Tumango rin si Richard sabay banat na ng pagpapaputok papunta kay Dilat. Si Dilat naman ay naglalakad lang papalapit sa kanya. Tumatagilid at lumiliyad na parang nakikita nito ang mga bala at iniilagan. Pinagpawisan naman ng malamig si Richard dahil kahit anong asinta niya ay mukhang hindi tinatamaan ang lalaki. Nakangisi lang ito. Umusal lang orasyon si Richard upang paganahin na ang kanyang niraya dahil siguradong kakailanganin niya na iyon kapag si Dilat naman ang umatake. Saktong napagana niya lang ang niraya ay nagsimula na ring bumaril si Dilat. Lahat ng asinta noon ay palaging malapit sa mukha niya. Kung hindi lang niya gamit ang niraya, ay hindi niya iyon maiilagan. Habang umiilag ay gumaganti rin siya ng pagpapaputo. Hanggang sa makatatlong palit na siya ng magazine doon sa mahabang baril. Hindi pa rin niya natatamaan si Dilat na umiilag-ilag lang sa malayo. Noong wala na siyang bala, ay inalis niya na ang pagkaka-strap ng mahabang baril para ihagis sa gilid. Subalit nagulat siya noong makita si Dilat na malapit na sa kanya, papasugod habang nakaamba na ang itak na isasaksak sa kanya. Agad siyang nag-backflip at habang nasa ere ay binunot niya ang 2 .45 caliber na baril at pinagbabaril si Dilat. Nagulat si Dilat at wala ng pagkakataon pa para makailag, kaya tinamaan iyon ng 3 beses, 2 sa tagiliran at 1 sa balikat. Napasubsob iyon sa unahan, pero hindi na itinuloy ni Richard ang pagbaril. Noong tumihaya iyon ay nagulat siya, noong makitang nakatutok na sa kanya ang baril noon na dinaganan ng katawan. Kaya nagmumula sa ilalim ang mga putok.
Tinamaan rin si Richard sa katawan ng 2 beses. Sa kanya palang nagamit muli ang niraya at nailagan ang iba pang mga bala. Habang umiilag ay patuloy rin siya sa pagpapaputok ng baril. Gumugulong naman sa lupa si Dilat habang umiilag sa mga bala. Nakadalawang palit na ng magasin ng 45 caliber si Richard at ubos na ang bala niya. Noong kapain niya ang bulsa ay wala na roon ang granada. Sabi naman ni Dilat, "Ito ba ang hinahanap mo? Wag na ito, puring ito gamitin." Wika noon sabay tanggal ng pin at inihagis ang granada sa malayo sa kanila. Mukhang mas gusto noon ang mano-manong laban. Sabi naman ni Richard, bakit hindi mo sa akin inihagis?" "Wag, matatapos agad ang laban kapag ganon. Ayoko. Nag-i-enjoy pa lang tayo eh. Tsaka siguradong maiilagan mo rin yun. Gumagamit ka pala ng niraya. Maganda yan. Narinig ko na ang tungkol dyan dati. Pero hindi ko naman kailangan ng ganyan. Tamad akong gumamit ng mga orasyon. Gusto ko kusang lumalabas kapag kailangan ko na. Ano, wala ka ng bala?" "Meron pa kaunti." Wika ni Richard sabay pinaputukan si Dilat. Tinamaan naman iyon sa tagiliran. Gumanti rin si Dilat pero 3 na lang ang bala niya. Isa lang roon ang tumama kay Richard. "I'm out." Wika ni Dilat. Sabi naman ni Richard, "Ako rin, wala na akong bala." Dito na mas magiging masaya ang laban natin." Wika ni Dilat na inalis ang bandana sa kanyang mata at ginawa na lang panali sa kanyang mahabang buhok. "Umanda ka nang harapin ang bangungot mo, bata!" Wika pa ni Dilat at lumingon kay Richard. Napatitig naman si Richard sa isang mata noon. Para siyang na-hypnotize at nakarinig siya ng napakatinis na sigaw sa loob ng kanyang utak. Nakaramdam siya ng sobra-sobrang takot. Hindi maintindihan ni Richard kung ano ang nangyayari. Kung ano-anong halimaw ang nakikita niya na nakatayo sa likuran ni Dilat na nakatitig sa kanya. Ang kakaiba dahil kahit malayo naman sana ang mga iyon sa kanya, grabe ang naidudulot na takot. Kaya napasigaw si Richard na parang nababaliw. Kahit anong gawin niyang pagpikit ng kanyang mga mata, ay hindi niya iyon maipikit at may mga imaheng nagpapakita sa kanyang balintataw na sobrang nakakatakot. Nagsisigaw na lang si Richard habang nakahiga. Sabi naman ni Dilat, "Sige, pagbibigyan kita bata. Hindi muna kita papatayin. Subukan muna natin kung makakalabas ka sa loob ng sarili mong bangungot." Wika noon at naglakad patungo sa pinaglalagyan ng mga gamit niya. Muling kumuha ng isang lata ng coke at nagyosi. Samantala si Richard ay kung ano-ano ang nakikita sa kanyang balintataw at panay ang sigaw sa takot. "Sige lang bata, kaya mo yan. Sinabihan na kita kanina, di ba? Na lahat ng makikita mo ay ilusyon lang. Hindi mo pa rin ba nakukuha? Sa bagay, lahat naman ng ginamitan ko niyan ay sinabihan ko rin na isa lang yung ilusyon. Pero namatay rin silang lahat. Tignan natin kung hanggang saan tatagal ang puso mo bago sumabog sa takot." Iiling-iling na wika ni Dilat habang patuloy sa paghit-hit buga ng usok ng sigarilyo sa kalalagok ng malamig na coke. Makalipas ang kalating oras ay nilingon ni Dilat si Richard. Nakita niyang nakataas ang 2 kamay noon na tila may pinipigilang pagsakal. "Hindi! Wag! Huwag ka lalapit! Huwag!" Sigaw ni Richard na takot pa rin. Napatingin naman si Dilat sa kanyang relong pambisig na nakasabit sa kanyang dalang backpack. "Aba! Nakakakalahating oras ka na at buhay ka pa rin. Matatag ka bata. Samantalang ang ibang nakatikim niyan, 5 minuto lang ay namatay na. Magaling bata. Ituloy mo lang yung tapang na yan. Makakalabas ka rin sa ilusyon. Saka natin ituloy ang laban. Huwag kang mag-alala.
Willing naman ako maghintay rito. Wika ni Dilat, kahit pa alam niyang hindi naman siya naririnig ni Richard dahil nakakulong iyon sa loob ng mundo ng bangungot. Samantala sa bahagi ni Richard ay malapit nang bumigay ang kanyang katinuan dahil sa takot na dinaranas sa loob ng bangungot. Hanggang sa maramdaman niyang may mainit sa kanyang likuran. Tuwing lalalim ng sobra ang kanyang takot ay bigla namang maiistorbo. Dahil sa nararamdaman niyang init sa likod, wala naman siyang makapa sa kanyang bangungot dahil ang nakikita niya lang, naka-t-shirt lang siya roon ng maluwag at tumatakbo ng nakapaalang. Hanggang sa tuluyan nang gumana ang kapangyarihan ng mahiwagang sandata na gintong krus na naroon sa kanyang likuran. Doon na siya nagising at na-realize na bangungot lang ang lahat. Nahinto siya sa kakasigaw at kinuha ang krus sa kanyang likuran. Pagkakuha niya lang noon ay biglang nagbago ng anyo, naging espada, pero katamtaman lang ang haba. Siguro isang ruler lang at kalahati ang haba ng espadang iyon, kaya madali niyang maigagalaw at maiwawasiwas. Nakita niyang nagmemeryenda uli si Dilat. Manong, pasensya ka na. Grabe yung kapangyarihan mo. Muntik na akong mabaliw doon na. Grabe, kakaiba talaga yun. Oo bata, matindi talaga yun. Ikaw pa lang ang nakakalabas sa ganun kalalim na bangungot. Ano, kumusta naman ang pakaramdam mo? Ayos na, medyo napagod lang talaga ako. Dahil sa loob ng bangungot ay wala na ako ibang ginawa kundi tumakbo. Ba't hindi mo pa ako tinapos habang nasa loob ako ng bangungot? Where's the fun on that, bata? Ni hindi mo alam kung paano ka namatay kung sasaksakin kita habang nasa loob ka ng bangungot. Kaya, hinihintay ko na lang kung mamamatay ka o kung makakaligtas. Pero, malaki naman ang tiwala ko na makakalabas ka roon. Kasi, inabot ka na nga ng kalahating oras. Karamihan kasi, 5 minuto lang, sumusuko na ang puso nila. Oh, mag-soft drinks ka muna. Huling reserba ko na yan. Kailangan na natin tapusin ang laban. Wala na tayong ipang memeryenda uli kapag nagutom pa tayo. Agad naman iyong sinalo ni Richard at ininom. Hingal na hingal siya matapos uminom ng napakalamig na Coke in can. Grabe. Kakaiba talaga ang sipa ng Coke kapag sobrang uhaw at pagod, no? Gumuguhit sa lalamunan. Ang sarap. Tara, ituloy na natin ang laban. Wika ni Richard. Ipinitik ni Dilat ang kanyang sigarilyo at humarap na kay Richard. Sige, tara. Tapusin na natin to bata. Tinignan ni Dilat si Richard pero hindi na muli pa tumitig si Richard sa kabilang mata noon. Tapos narinig niyang nagagrowl na ang lalaki. Nakita niyang humaba ang kanang braso noon. Nagkaroon ng malalaking ugat na parang ugat ng kahoy. Tapos ang mismong kamay ay lumaki at nagkaroon ng matatalas at may kalakihang kuko. Noong makita niyang muli ang mga mata noon ay pareho ng kulay pula. Mabangis iyon na umatake sa kanya, kaya agad siyang umilag ng payuko, kaliwat kanan at pagulong-gulong. Noong sumipa naman iyon ng paswipe sa lupa, ay agad siyang nag-backflip. Nahukay naman ng malalim ang lupang tinamaan ng sipa. Maging ang bibig ni Dilat ay nagkaroon na rin ng malalaki at matutulis na ngipin. Maliban doon ay nanatiling pangkaraniwan lang ang laki ng ibang bahagi ng katawan. Gaya ng mismong katawan, hita at binti ay normal pa rin. Tanging kanang braso lang ang nagbago pati na ang mukha. Muling inilabas ni Richard ang krus mula sa kanyang likuran na iniligpit niya noong lumapit siya kanina sa lalaki. Tumalon ng mataas si Dilat, sabay ang napakalakas na suntok papunta sa katawan ni Richard. Iniharang naman ni Richard ang gintong krus na biglang nagpalit ng anyo. Naging isang malapad at makapal na oblong na shield. Sa lakas ng suntok ni Dilat ay may sumamang daluyong ng hangin
Pero isang malakas na puwersa ang tumulak papabalik sa kanya noong tamaan niya ang shield ni Richard. Nagulat si Dilat sa kanyang naramdaman. Maliban sa napakatigas at napakatibay noong shield, may gumapang pa na mataas na bultahe ng kuryente sa kanyang braso noong dumikit siya sa shield na iyon. Nanginig ang braso niya noong bumagsak siya sa lupa ng nakapatihaya. Tila nang hina siya dahil sa pagkakuryente. Noong muli siyang tumayo ay nagulat siya noong makitang wala namang hawak na shield si Richard. Aba, ayos yan bata. Nagtatangan ka pala ng mahiwagang sandata. Kung sakaling manalo ka sa laban natin, mag-ingat ka na sa lahat ng oras dahil nakita ka na ngayon ni Damian at mahilig silang mangolekta ng mga mahiwagang sandata. Hindi malayong magka-interes sila sa sandatang hawak mo. Pero saka mo na yan problemahin kung makakaligtas ka sa laban nating ito. Muling umatake si Dilat. Hawak nito ang itak sa kaliwang kamay, tapos ang kanan naman ay nakahanda ang matatalim niyang kuko. Si Richard naman ay inihanda ang niraya. Kaya pagkalapit ni Dilat ay tila sila nagsasayaw. Nagagawa ni Richard na yukuan ng napakababa ang mga kalmot noon. Kung maka-backflip naman siya sa ere ay tila walang bigat. Pumatong si Richard sa isang malaking sanga ng puno. Pero tumalon din ang napakataas si Dilat at nasundan siya roon. Doon na sila naglaban. Nagpalipat-lipat sila sa mga sanga ng puno, papaakyat sa pinakamataas na bahagi ng punong iyon. Lahat ng pag-atake ni Richard ay tumatama kay Dilat, pero mababaw lang. Madali ang atake lang din kasi ang ginagawa niya dahil napakabilis ring kumilos ng nilalang na iyon. At kung umatake ay tila hindi humihinga dahil sunod-sunod at walang hinto. Nagkakaroon lang si Richard ng pagkakataon na huminga kapag nakakalipat siya ng sanga hanggang sa makarating sila sa pinakatuktok ng mataas na puno. Patuloy sa pagtagpas si Dilat sa mga sanga ng puno na iyon, lalo na sa mga pinapatungan ni Richard, hanggang sa mabali ang huling sanga na pinatungan ni Richard. Masyado na iyong manipis, pero imbis na magpalipat-lipat sa iba't ibang mga sanga pa ibaba, ay tumihaya na lang si Richard at hinayaan siyang mag-free fall pa ibaba. Gigil naman na tumalon pa ibaba si Dilat at nakaamba ang matalas na kuko sa kanang kamay. Wala nang itak ang kabilang kamay noon dahil nabitawan na noong mahiwaan ni Richard ang pulsuhan. Tapos ka na! Sigaw ni Dilat habang nakaposisyong padive papunta sa katawan ni Richard. Si Richard naman ay inutusan ang mahiwagang sandata na magpalit ng anyo bilang isang pana. Pero ang pana na lumabas ay kakaiba ang itsura. Tila pana na ginagamit ng mga espiritual na mandirigma. Nanlaki ang mga mata ni Dilat noong makitang nakangiti lang si Richard. At noong bitawan ni Richard ang string, ay 3 malalaking palaso ang lumabas. Nagliliwanag iyon at may kalakihan kaysa sa normal. 2 noon ang tumusok sa katawan ni Dilat at isa naman doon sa kaliwang mata na may tila bolang marmol. Pagkabagsak ni Richard sa lupa ay agad nagpalit ng anyo ang kanyang mahiwagang sandata. Naging isang malaking shield na hugis oblong na pailalim. Kaya naprotektahan siya noon sa impact ng bigat ng katawan ni Dilat. Saglit na nanatili si Richard sa kanyang posisyon dahil napagod rin talaga siya. Noong makabawi na kaunti sa paghinga ay tinulak niya ang shield para maalis roon si Dilat. Wala na sa katawan noon ang mga palaso at wala na ring buhay ang lalaki. Nakita ni Richard sa gilid ang telang bandana noon sa mata at muli niyang itinali sa ulo ng lalaki. Maraming salamat, Dilat. Ngayon lang ako lumaban na hindi ako galit sa kalaban ko. Napakabait mo. Sana kung nagkakilala tayo sa ibang pagkakataon,
Yung hindi natin kailangan maglaban. Baka naging matalik tayo magkaibigan. Kaso mukhang tama ka. Tinadhana tayo magtagpo at maglaban. Kaya salamat sa kakaibang karanasan na pinaranas mo sa akin. Salamat rin pala sa sandwich at sa napakalamig na coke. Saka kung ano man ang nagawa mong mali sa mundong ito, ay sana mapatawad ka ng buong may kapal at babigyan ka ng pagkakataon na mamuhay ng matuwid sa kabilang buhay man o iyong ikalawang buhay na sinasabi nila. Kung uso ang reincarnation, huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng disenteng libing bilang pagtanaw ko ng respeto sa iyo. Naghukay nga si Richard ng paglilibingan niya kay Dilat at noong matapos na iyong mailibing ay kumuha siya ng bato at sinulatan gamit ang kutsilyo. Dito nakahimlay ang isang mabuting tao alias Dilat. Ipinatong niya iyon sa bahaging itaas ng puntod tapos naglagay rin siya ng kahoy na nakapakrus. Paalam na sa'yo alias Dilat. Wika ni Richard at lumapit sa gilid ng gusali para doon muna magpahinga. Kinalkal na rin muna ang bag ni Dilat. May nakita siyang 1.5 liter na bottle na may lamang tubig. Napangiti na lang siya at uminom noon dahil alam niyang sigurado namang malinis iyon hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na pala siya sa sobrang pagod habang nakasandal sa gilid noong pader. Ayun mga katribo, napakagandang labanan po ang dinanas nitong si Sir Richard laban kay alias Dilat. Magsama-sama po tayong muli sa part 297 ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.